Hi, this is Lian, and welcome to our page, Us and Every You. I am the mama of Liana and Luna, and this is our journey. Still living your life now. For this first video po, gusto naming ma-share sa inyo our autism journey, how it started. Ano yung mga signs that we noticed na nagtulak sa amin to seek diagnosis or help. Liana was born in 2019. Unlike other kids, or most of the kids, wala namang nakitang conditions or nakita sa kanyang newborn screening. Her hearing test was also normal, both ears, and she also had no issue when I gave birth to her. Sa monthly checkups niya, or yung visit namin sa pedia, she would hit all the milestones na kailangan po, no, ng if ang bata ay 1 to 3 months, ano yung dapat na niyang nagagawa, kasi chine-check po natin yan. And as a new parents or as a new mom, talagang gusto natin align or at par siya kung ano man yung kinakailangan niyang gawin. So sa visit namin sa pedia, yun naman ang sinasabi sa amin. And the pandemic happened before she turned 1. 2 months before she turned 1, the pandemic happened. And instead of celebrating it ng kahit papaano marami kaming kasama, mga kaibigan namin, we opted to just celebrate it at home. So, which is okay naman, because that time, magkakatabi or ang mga kapatid naman namin ay malapit lang din sa amin. So, it was an intimate celebration at the same time. Kumbaga, it was all for Liana naman. However, when she turned siguro 1.5 or before she turned 2, we noticed that she was regressing. Sa madaling salita po, parang umuurong siya. Instead na nagde-develop, pero umuurong siya. When I say umuurong, yung mga nagagawa niya before ay hindi na niya nagagawa. Yung kanya niya ng mga nasasabi or na-express ay hindi na niya nagagawa. So, she was regressing. However, we thought that it was in a way normal na ganun po yung nangyayari, because in a way, kami po ay secluded eh. Ang buhay niya kasi would umiikot lamang sa amin, kasama kaming mama at papa niya, and then sa aking kapatid, kasama aking iba pang kapatid at ang aking nanay na nagbabantay o nag-aalaga sa kanya. So, yun lang yung buhay niya. And she would see sometimes yung kanyang mga tita sa side ng kanyang papa at yung kanyang mga pinsan. So, parang sabi namin, baka kulang lang siya sa exposure or socialization. Like other families po, no, na experience or nakita yun. Because it was the pandemic, hindi naman po talaga tayo allowed makipag-socialize. Kaya secluded talaga tayo. So, we gave it time na, sige, bigyan muna natin siya ng time to catch up. Baka naman kasi late lang siya or delay lang siya, pero kakayanin naman niya, because we never thought that may autism siya or kung ano man yung condition niya. So, the signs na nakita po namin ay she would line up the toys. I think that's one of the common, no, na nakikita po natin sa mga batang may autism. But back then, wala kaming sapat na kaalaman para malaman na yun na pala yung isa sa mga red flags ng mga may autism. Pangalawa,
siguro nabanggit ko na yung kanyang hindi pakikipag-communicate. Yung babbling niya noon ay hindi na niya, parang nabawasan or hindi niya na nagagawa. Yung kanyang paghihila sa'yo, yung hihilahin ka niya, hand leading po yun na tinatawag. Hihilahin ka niya so that she can show you what she wants or what she needs. She will not say it, but she will lead you doon sa kanya pong kailangan. Pang-apat siguro ay yung wala po siyang response doon sa kanyang pangalan. We would call her Liana, hey Liana, ganyan. There are times lilingon siya siguro sa pangalawang tawag mo, but most of the time hindi siya lilingon. At hindi rin siya masyado na nakikipag-eye contact. And we know that she was regressing dahil when she was younger, bago siya magtuno, pag meron siya naririnig na sounds or someone is talking, titingnan niya yung tao. But nawala yun or unti-unting nawawala. Meron din siyang strong attachment to one object or two objects, and then meron din siya mga bagay na oddly ayaw niya. Ano yung bagay na yun? Gustong-gusto niya yung Baby Shark that time. Paulit-ulit niyang ipi-play yung Baby Shark na yun. We thought that time, normal, gusto niya, favorite song niya. But we didn't know that it was a sign na pala. Ayaw naman niya yung mga damit na medyo kakaiba yung tela. Hindi cotton. So, that time when we were dressing her up, kung papansin niyo po sa mga post namin that time, sa personal Facebook namin, she doesn't have any problem with dressing up any clothes. But when she turned to, medyo nag-iiba-iba na yung kanyang taste when it comes to the clothing, to the tela na gamit po, no, nung damit. And I remember she was really flapping her hands when she wants to express her happiness, like this. Akala namin kinikilig lang siya, or yun yung way niya to express her kilig. So, we really didn't thought that it was a sign or red flag na nga siya. The tiptoeing didn't happen. I think yun yung medyo common din. Hindi siya nangyari sa kanya. I think she never tiptoe. So, parang yun yung isa sa mga reason why we were in denial. But there are the signs that I mentioned earlier. Yun yung mga nakita namin when we were connecting the dots na parang, okay, yun pala yun. And, yeah, those were the signs. And we thought na, baka delay lang or kulang lang siya sa socialization. Na wala yung special condition whatsoever. And we were praying very hard. We were really asking God for guidance na kung ano man yung nangyayari sa anak namin, help us to understand what it is and allow us to help her. So, may mga ganun na kami nakikita. But as common reaction of an ordinary or common family, syempre may denial factor, no? Na hindi, baka delay lang talaga, pero kaya niyang ma-catch up pa yung mga bagay na hindi niya nagagawa. We just need to give her time. So, if your kid is siguro mga 1.5 or mga 2 years old, and you are seeing na medyo different siya compared to other kids, I know that it's bad to compare your kids to other kids, but at least yung mga dapat nagagawa niya ay hindi niya nagagawa, or yung mga ginagawa niya before ay hindi na niya nagagawa. I think it's something na dapat kailangan natin gawa na ng action. Lalo na kung
meron kayong mga experiences in the past na dati naman nakakapagsalita siya, parang bakit biglang hindi na siya nagsasalita, or dati okay naman siya sa ganitong bagay pero ngayon hindi na. Baka isipin natin growth spurt lang yun or kung ano man, but if you have, kasi may mom instinct tayo, diba, na feeling natin if there is something na medyo kakaiba sa anak natin, kailangan natin gawan na ng action. So if you are in that situation, never doubt your instinct, kasi dapat talaga actionan na natin agad, because the thing with autism is that time ang kalaban ninyo. You are running after the development of your kid laban doon sa panahon niya bilang bata. So whether it's just one sign or two signs or kung ilan man yan, seek developmentalpedia or neurodevelopmentalpedia. I will share a list of DevPed na pwede nyong i-check in your area, so that if you are in the moment na medyo tatanungin ko na ba or kailangan ko na bang mag-seek ng help, then you have this list as your reference to know where you need to go. That's all for the first video. Thank you very much for watching.